Kumusta mga kaibigan? Blessed Sunday po sa ating lahat. It's me, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. So meron lang akong gustong ibahagi ngayon. Recently, sumasakit ang ulo ng isang client natin na na may-ari ng isang printing shop. More on photo printing, Xerox, photocopy or whatsoever, printing mga kaibigan, no? At eto mga kaibigan, ang problema niya, ang ginagamit niyang ink sa kanyang printer, dalawang printer, Epson L3210, which is nandito ngayon sa tabi ko, kasalukuyan nating inaayos mga kaibigan. Ang gamit niyang ink ay pigment ink. Ikaw ba ay pigment ink user? Ito ba ay pang business mo, pang personal mo, pang photo printing, no? Pang business man yan o pang personal? Panoorin mo ito bago ka gumamit ng pigment ink. Ito mga kaibigan, ibabahagi ko lang yung experience ko as a repairman, no? Experience ko rin at the same time kasi nga nagfo-photo print din tayo noon. Pero tinigil natin 'yon, nag-focus tayo sa repair. Yes mga kaibigan, kasi wala naman akong kasama. Yung misis ko busy naman sa pag-aalaga ng aming anak. And eto ang problema niya ngayon mga kaibigan. Wala pang isang taon, wala pang I think sabi niya 8 months pa lang yung dalawang printer niya na to. Dalawa, sabay mga kaibigan. Ang problema na niya is lagi nang nagkakaroon ng issue sa print quality. Okay, kahit power cleaning siya ng power cleaning, wala pa rin, hindi pa rin naayos yung print quality. Minsan daw kapag sinusubukan niya mag power clean or mag power ink flushing, gumagana, pero after how many prints, wala na naman. Let me explain this one mga kaibigan. Ang pigment ink kasi compared to dye ink. Dye ink is yung regular ink na nilalagay natin sa ating mga printers mga kaibigan upon purchase, no? Mas liquid lang yung datingan ng dye ink. So ibig sabihin nun, parang mas mababa yung tsansa na magbabarado siya. Pero when it comes to pigment ink, kung papansinin ninyo, yung pigment ink kasi medyo mas malapot siya. Alright, medyo mas malapot yung pigment ink. So, ibig sabihin nun, medyo mas malaki lang yung chance na palaging magbabarado yung ating printhead because of that pigment ink na may pagkalapot. Alright, so yun na. Sa una, yes, ito yung sasabihin ko sa inyo mga kaibigan. Sa una, goods na goods talaga. Talagang okay na okay tayo, mag-a-approve tayo sa print quality and whatsoever. Ang nagustuhan ko kasi sa pigment ink, goods for photo printing talaga siya. Kung ano yung timpla mo sa computer, kung ano yung timpla ng image, kaya niyang parang mas papuputiin pa niya ng konti yung picture, no? Samantalang sa dye ink kasi maitim, paiitimin niya yung picture. Pero I think depende pa rin yun sa timpla natin. Yun na, power cleaning after power cleaning siya, laging nagkakaroon ng issue sa print quality. Ngayon, dinala niya dito mga kaibigan, and upon checking natin, yes, nagiging barado siya. Okay, so nag-declag tayo, binunot natin yung print head, syringe, okay, magandang flow, goods or whatsoever. Nilinisan na rin natin yung kanyang ink damper kasi pwedeng bumara din yon, pero okay din. Ngayon, sinalpak na natin, nilagay natin, boom! After nasalpak yung print head, nag power ink charge tayo, then power cleaning as well. Okay, gumana. No, kinuha na ni client. Ngayon, printing. After just 1 day mga kaibigan, upon receiving the printer, no, nakuha na ni client, wala na naman. Pangit na naman ang print quality, and kadalasan na nawawala doon is yung black. Laging nawawala. Dinala niya ulit dito mga kaibigan. Ganun na naman, hindi barado yung print head pero pangit yung print quality kapag nagagamit yung black na color. I think pwede rin ma-experience to sa ibang kulay. So ganun ulit, nag-declag ulit tayo, tinignan natin yung ink damper, okay naman, hindi siya barado. Boom, salpak, gagana. Upon sinabi ko, sir, mag-test print lang ako, na-declag ulit, nag-print tayo, wala pang 10 pages, ganun na naman. So ibig sabihin, ang problema na dito mga kaibigan is yung print head, no? Parang hindi na siya makakarga ng maayos sa loob ng print head. So ang paraan doon para maisalba, but this is a 50-50 chance, no? I-drain natin lahat yung ink tank, i-drain natin yung print head, lalagyan natin ng dye ink.
Yun ang sabi ko kay client. So far, mas naging maganda lang yung flow niya. Kasi nga, yung pigment ink niya, laging parang bumabara na siya sa loob ng printhead. So, print, meron. Then later on, wala na naman after how many pages. So, yun na yung problema niya. So, ang ginawa ko na mga kaibigan is nire-convert siya into dye ink. Kasi yung dye ink, mas maganda lang yung flow. Kasi nga, parang liquid lang siya. Alright? So, yun lang. Pero okay na rin yun, sabi ni client. Syempre, nasa business tayo. Yun ang sabi ko sa kanya. Syempre, sir, maintindihan mo naman yan. After all, sa loob ng 8 months or almost 1 year, siguro naman nabawi mo na yung pinambili mo ng printer. Sabi naman niya, yes naman, syempre. Nasa business tayo, given talaga na magkaroon ng problema dyan. Yun lang daw talaga kasi nagustuhan niya pigment ink. Yung nakasanayan niyang gamitin. Pero yun na yung naging problema. Sa umpisa okay, kapag pang business, matik yan, mapapalabas nyo muna bago masira yan. Alright. So yun, ang bagsak na nung printer niya is ginawa kong dye ink ulit, and pang black and white printing na lang siya, mga kaibigan. Yun na lang yung purpose. Yun naman ang sabi niya, pang backup printer ko na lang din, pang Xerox. So nirester ko na lang siya as for pang black and white printing. So yun, bago kayo gumamit ng pigment ink, make sure na aware kayo, na ready kayo with all the circumstances, no? After all, katulad na sabi natin, kung pang business nyo yan, expect na magkakaroon ng problem, lalo na kung sa pang araw-araw na gamitan. Alright? Mahirap ding i-stock lang yung printer na merong pigment ink. Katulad na sabi ko, mabilis yung tumigas, mga kaibigan, and malapot yon, mabilis maipon sa loob ng printhead, magbabara at magbabara yon. Okay, so yun lang, gusto ko lang bahagi. Sumasakit kasi yung ulo niya. Sabi niya, nako, sa darating na election, baka bili na lang ako ng bago. Yun ang sabi ko, goods talaga sir. Kasi itong mga to, since meron na siyang lamat, hindi na to goods pang heavy duty. Yun lang, thank you. And gusto ko lang itong ibahagi, mga kaibigan. Salamat sa inyong panonood.